Hello Sir Bob at sa lahat ng listeners. Ako si Grid from Cebu. Isishare ko lang po itong scary story ko noong 2010. Nung time na yon, isa akong university student. May film project kami kung saan kailangan gumawa ng isang documentary ng any topic of our choice. Napili kong gumawa ng docu tungkol sa mga morgue, kung paano ang proseso ng pagdala at pag-alis ng mga cadavers doon, kung sino-sino at ano pa ang mga ginagawa at iba pa. Hindi naman po pang Halloween special ang intensyon ko. More on informative siya about sa mga nangyayari sa morgue. Kinontak ko yung ilang ospital dito sa Cebu kung pwede silang ma-interview at gawing location ng shoots ang morgue nila. Pinaunlakan naman nila ako. Maayos ang mga naging eksena sa first and second hospital sa napuntahan ko. Walang nangyaring aberya o kung ano pa. Pero yung sa third hospital, may kakaiba na akong naranasan. Hindi ko na lang babanggitin kung ano yung ospital na yon sa Cebu. Niready ko na yung video camera ko at nag-start na mag-shoot. Pagpasok ko pa lang sa hallway papunta sa morgue, nakaramdam na ako ng lamig sa buong katawan ko at tinayuan na ako ng balahibo kahit mainit naman yung panahon at wala akong ibang iniisip na nakakatakot. Nung time na yun, nirequest ko sa staff at guard na kung pwede wala munang ibang tao sa area. Pumayag naman sila. Habang naglalakad papunta sa dulong kwarto kung nasaan ang morgue, napansin ko na nakabukas ng bahagya yung pinto. Parang may taong nakasilip mula sa loob ng morgue. Hindi ko na aninag masyado yung itsura nito. Tapos bigla na lang nagsara ng malakas yung pinto na ikinagulat ko. Pwede ko naman ulitin yung pagvi-video sa hallway o kaya i-edit ko na lang, nasabi ko. Pinagpatuloy ko na ang pag-shoot hanggang sa maarating na nga sa morgue. Pagpasok ko sa loob, walang ibang tao bukod sa akin. Medyo kinilabutan ako kasi nasaan na yung taong nakita kong nakasilip kanina mula sa loob. Naisip ko pa nga na baka nagtago siya sa isang freezer. Pero bakit naman niya gagawin yun? Para man-trip o manakot? Kaso ayoko namang i-check nung time na yon. Finidyohan ko na yung morgue para lang makumpara yung itsura nito sa ibang mga napuntahan kong morgue at makapili ng gagamitin para sa final video editing. Nang may biglang kumalabog na parang nanggagaling sa isa sa mga freezers. Tinigil ko na ang pag-shoot at lumabas na ako ng morgue dahil sa takot. Nagmadali akong naglakad palabas. Tinanong pa nga ako ng gwardya kung okay lang ako kasi namumutla raw ako. Ang sabi ko nun, pakiramdam ko may multo doon sa morgue. Medyo natawa lang yung guard na parang biglang nabalisa yung itsura. Yung para bang may gusto siyang ikwento pero pinigilan niya ang sarili. Ang sabi na lang niya, wala namang multo sa morgue at wag naman daw akong manakot o magbiro dahil hanggang gabi ang shift niya. Pero ramdam ko na di lang niya sinasabi na meron talagang nagpaparamdam dahil baka mapagalitan siya at maging katatakutan yung ospital. Tapos ko nang interviewin ang ilang staff at admin ng ospital na yon. Dahil sa pagod at may gagawin pa ay di ko na nagawang tingnan yung mga nakunan ko. Pag uwi ko ng bahay nung gabi, chinek ko yung kinunan kong video mula sa hallway hanggang sa morgue. Nanindig yung balahibo ko nang may nahagip yung kamera na tila isang babaeng nakaputi. Malabo yung itsura niya. Pagkatapos, tumagos siya sa may dingding. Kaya pala may naramdaman ako nun. Yan kasi yung time na bigla akong nakaramdam ng panlalamig sa katawan at pagtayo ng balahibo pagpasok sa hallway. Tinuloy ko ang pag-play sa video. Nakunan ng kamera yung nakita kong nakasilip mula sa nakaawang na pinto ng morgue. Itim yung itsura niya na parang anino at parang nakatingin siya sa akin. Tapos yun nga, biglang nagsara yung pinto.
bumilis yung pintig ng puso ko habang pinapanood yung video. Ang sumunod na eksena nung nasa loob na ng morgue ang talagang nagpakilabot sa akin. Narinig ko mula sa video yung kalabog na galing sa freezer ng morgue. Pero bago yun, nahagip ng kamera ang isang itim na figura sa ilalim ng isang lamesa. Katulad yun ng sumilip sa may pinto. Nakaupo ito, pula ang mga mata at nakatingin sa kamera. Napatayo ako at napamura dahil sa nakita. Halos maibagsak ko na nga yung videocam nun. Nakaramdam ako ng hilo at tila bumigat yung pakiramdam ko pagkatapos manood. Kaya in-off ko na yung camera at napagdesisyonan ko na ipagbabukas na lang ang pag-i-edit. Kinabukasan paggising, nilagay ko na yung memory card ng camera sa laptop para i-transfer yung video. Pero nag-pop up at sinabing corrupted daw yung file. Hindi siya ma-play. Maski sa camera, hindi na nagpe-play yung video na kinunan ko doon sa ospital. Di ko alam kung paano pero hindi na naayos yung video. Wala rin namang virus yung laptop ko nung time na yon dahil hindi naman corrupted yung ibang files ko. Nasayangan nga lang ako sa oras at effort sa pag-video. Pero ang naisip ko na baka sign na rin siguro yun na huwag ko nang isama sa docufilm yung shoot ko sa 3rd Hospital. Dahil simula pa lang, mabigat na talaga ang pakiramdam ko doon. Baka kung ano lang ang mangyari sa akin at sa project ko. Magandang araw po Sir Bob at sa lahat. Ako si Jonathan at gusto ko lang ibahagi itong karanasan mula sa aking trabaho. Isa kasi akong security guard sa isang agency noon. Dati akong na-assign sa isang paaralan sa kolehiyo. Pero nilipat ako ng agency sa isang ospital. Taong 2023 na maging guard ako sa isang ospital sa Antique. Noong unang araw ng mga duty ko, syempre baguhan pa, naninibago ako sa lugar. Kaya minabuti kong libutin yung buong ospital para maging pamilyar sa akin. Nang mag-iisang buwan na akong naka-duty doon ay halos kabisado ko na ang bawat sulok ng buong ospital dahil nakapag-duty na ako sa lahat ng station. Pero isang gabi noon, hindi ko inaakalang may mararanasan pala akong bagay na akala ko noon ay nangyayari lang sa mga pelikula o palabas sa TV. Napunta ako sa night shift noon. Dahil hindi naman ako yung taong mahilig magpuyat, kaya medyo nakaramdam ako ng antok sa station ko. Naisipan ko munang maglibot-libot sa paligid. Sinubukan kong ayain yung kasama kong naka-duty, pero hindi siya sumama at mas piniling maglaro ng mobile game para daw malibang siya at hindi antukin. Kaya napilitan ako nung maglibot mag-isa. Habang naglalakad ay pasipol-sipol pa ako habang tumitingin sa paligid. Ilang minuto pa ay napansin kong malayo na ang nilakad ko mula sa station. At nang suriin ko ang paligid, nasa may bandang likod na pala ako ng ospital kung saan naroon ang morgue. Ilang saglit pa ako nagmasid sa paligid bago napagdesisyon ng bumalik na. Akmang tatalikod na sana ako noon nang may marinig akong mahinang kaluskos sa likod ng morgue. Kaya sinubukan kong tingnan para malaman kung ano yon. Inilawan ko ng flashlight yung buong area, pero wala naman akong nakitang kung ano o sino na maaaring pagmulan o maging dahilan ng kaluskos na yon. Nang biglang sumulpot ang maliit na daga mula sa likod ng morgue, kaya naman naisipan kong baka yun pala ang pinanggalingan nun. Aalis na sana ako sa area, nang biglang may narinig naman akong mahinang boses na parang nagaham. Muli kong inilibot yung paningin ko sa area para tingnan kung may ibang tao ba. Pero wala akong nakita. Dahil sa sobrang hina ng boses, ay napatigil ako sa kinatatayuan para painggang mabuti kung saan nanggagaling yung boses na yon. Patuloy lang yung paghaham na narinig ko nun. At mula sa mahina, unti-unti itong lumalakas.
hanggang sa may narinig na rin akong paghikbi. Binabalot na ako ng takot nung sandaling yon. Pero pilit kong nilabanan dahil gusto kong malaman kung saan nanggagaling yung boses na naririnig ko. Patuloy lang ako sa pagkikinig mula sa kinatatayuan ko. Hanggang sa tuluyan ng napalitan ng pag-iyak ang paghum at paghikbi. Dahil palakas na rin ito ng palakas, nalaman kong nagmumula pala yung boses ng pag-iyak na yon sa loob ng morgue. Kinikilabutan na ako nung mga sandaling yon. Kaya mahigpit kong hinawakan ng radyo at sinubukang magtanong sa mga kasama ko kung may isa ba sa kanila ang nasa loob ng morgue. Ilang minuto matapos kong magradyo sa kanila, wala akong natanggap na sagot. Patuloy pa rin yung pag-iyak mula sa loob ng morgue. At habang pinapakinggan ko yon, ay unti-unti akong nakakaramdam ng sakit at bigat sa bawat hikbi ng kung sino man ang naroon. Naisip ko nga, baka kamag-anak ng pasyenteng namatay. Pero bawal kasi ang ibang tao doon maliban sa mga authorized personnel. Ilang saglit pa ay napatalon ako sa gulat nang isa sa asamahan kong guard ang sumagot at sinabing walang tao sa morgue dahil wala naman daw bagong dinala doon. Mas lalong tumindi yung takot na bumabalot sa akin noong mga oras na yon. Dahil kung walang tao sa loob ay bakit may nadidinig akong umiiyak mula sa loob? Hindi ko nga alam ang gagawin ko noong mga sandaling yon. Dahil kalahati ng utak ko ang sinabing umalis na dun sa area at bumalik dun sa station. Ang kalahati naman, gustong pumasok sa loob ng morgue para tingnan kung wala nga ba talagang tao. Mas lalo pang lumakas yung pag-iyak na nadidinig ko. Napagtanto kong boses yon ng isang babae. Gustuhin ko mang buksan yung pinto ng morgue. Natatakot ako sa maaaring makita ko sa loob. Kaya minabuti ko munang magradyo sa mga kasama ko at tinanong kung may nakakaalam ba sa kanila kung lock yung pinto ng morgue o hindi. Ilang saglit lang akong naghintay at agad namang sumagot ang isang kasama ko na nakalock daw ito dahil kasama niya ang isang utility ng ospital na naglock ng pinto. Dahil sa sinabi ng kasama ko, mas lalong nadagdagan yung takot ko. Kaya naman napagdesisyonan kong umalis na lang muna doon sa area at bumalik sa station ko. Nang maarating doon ay hinihingal pa ako, basa ng nanlalamig na pawis. Doon ko lang din naramdaman yung panlalamig ng mga kamay ko. Ewan ko kung bakit bigla akong kinilabutan at natakot. Hindi naman kasi ako matatakotin. Napansin ng kasama ko na habol ako sa paghinga, kaya tinanong ako nito kung anong nangyari. Nagdalawang isip ako kung sasabihin ko ba sa kanya yung narinig. Ang sinabi ko na lang ay galing ako sa morgue. Agad namang napatigil sa paglalaro ng cellphone yung kasama ko at tumingin sa akin. Tinanong niya ako kung ako daw ba yung ilang ulit na nagraradyo sa kanila. Tumango lang ako bilang tugon. Nagulat naman ako nang bigla niya akong tanungin kung ano raw yung narinig ko. Kaya napatigil ako noon sa pag-inom. Naisip ko kung paano niya nalaman na may narinig ako. Kinuwento ko sa kanya. Ang sabi niya sa akin, minsan daw ay may narinig siyang pag-iyak mula sa loob kahit na nakalock naman yung morgue. Naisipan naman naming dalawang puntahan yung morgue na yon para tingnan kung may maririnig ba kaming dalawa. Kahit may takot pa rin, sumama na lang din ako sa kanya. Dahil higit sa takot ay nangibabaw din sa akin yung kuryosidad kung sino ba talaga ang nagmamay-ari ng boses na yon. Kung ano kaya yung itsura niya. Habang papunta ako doon sa morgue, ay nadaanan pa namin ang isang kasamang security guard, kaya isinama na lang din namin siya. Nang maarating doon sa area, ilang minuto kaming tahimik na naghihintay. Pero wala kaming narinig na kahit ano. Nagpatuloy kami sa paghihintay ng ilang sandali hanggang nakarinig kaming tatlo ng kaluskos mula sa likuran ng morgue. Kaya't sabay-sabay kaming nag-on ng flashlight at tiningnan ang likod nun. Pero dagalang pala ang tumambad sa amin. Ilang sandali pa, nakarinig kami ng tunog ng paparating na stretcher, kaya umayos kami ng tayo. Kasunod nun ay ang pag-iyak ng mga pamilyang nakasunod doon sa stretcher at diretsyong pinasok sa loob ng morgue. Gusto ko mang sumunod para tingnan yung loob ay hindi ako pinayagan ng kasama ko dahil bawal daw kaming pumasok doon. Hindi na lang ako nagpumilit at nagdesisyon ng bumalik sa station
kasama yung dalawa ko pang katrabaho. Nang tatalikod na sana ako, ay may nahagip ang mata ko na parang isang batang babae na lumabas mula sa pinto ng morgue. Pero di ko napansin kung saan ito dumiretso. Minabuti kong lapitan ng pamilyang umiiyak nun at magalang na nagtanong kung may kasama ba silang batang babae. Ang sabi nila, wala naman daw. Muli akong kinilabutan, kaya nagmadali na akong naglakad palayo ng morgue na ipinagtaka naman ng dalawa kong kasama dahil iniwan ko sila bigla. Kinabukasan, nagtanong-tanong ako sa mga kapwa ko security guards kung may pagkakataon din bang may nadidinig silang pag-iyak mula sa loob ng morgue kapag mag-isa lang silang naglilibot doon sa lugar. Pare-parehong oo ang sagot nila sa akin noon. May isa pa akong kasama na nagsabing hindi nga lang pag-iyak, kundi nakakita daw siya mismo ng batang babae doon sa morgue. Ilang beses na rin daw nilang sinabi ang bagay na yon sa admin ng ospital, pero wala naman daw ginagawang aksyon ng management tungkol dito. Ang sabi pa masanay na lang daw dahil marami talagang namamatay at nagpaparamdam sa isang ospital na tulad ng sa kanila. Kaya ang ginagawa na lang ay pagdarasal ang kaluluwa ng batang babaeng yon, tapos ay hahayaan na. Kumbaga, wag na lang pansinin dahil maliban sa pagpapakita at pagpapadinig ng iyak, hindi naman daw yun nananakit o gumagawa ng bahay na makakasakit sa kanila, lalo sa mga dinadala doon sa morgue. Simula nung ma-experience ko yun, naging matatakutin na ako sa mga multo at iba pa. Hindi na nga ako muling pumupunta doon sa morgue nang walang kasama, lalo at tuwing gabi pa. Baka kasi maulit yung nangyari sa akin nun. At ngayong higit 2 taon na akong nagtatrabaho sa ospital na to, yun pa lang naman yung nakakatakot na nangyari sa akin na ipinagpapasalamat ko ng malaki. Alam kong security guard ako at dapat ay tatagan ng sarili at maging matapang. Pero minsan talaga ay pipitikin ka ng kababalaghan at katatakutan. Kailangan lang siguro ay sanayin ko ang sarili ko, lalo at matagal na ako sa trabaho. Ang nakakatawa nga, nakakaramdam ako ng takot sa multo, pero hilig ko rin namang makinig ng mga horror stories, lalo tuwing duty ko. Hanggang dito na lang Sir Bob ang kwento ko. Maraming salamat po sa inyong oras at sana ma-feature nyo to sa channel para mapainggan ko rin. God bless sa inyo. Nag-work ako sa isang ospital dito sa Australia. Tawagin nyo na lang akong MG. Nangyari itong ikukwento ko way back 2015. Passion ko na talaga ang pag-aalaga at nakapagtrabaho ako sa isa sa mga mahihirap na floors sa cancer floor. Same patients lang halos ang nakakasalamuha namin at inaalagaan doon. At karamihan sa kanila hindi nagsusurvive. Ito yung nagpapabigat sa work. Night shift ako noon at baguhan pa. Medyo creepy lang pag kailangan pumunta ng morgue. Isang gabi, ako at yung coworker ko may dadalhin sa morgue. Sa morgue, may mga freezer box na nangangamoy talaga sa tuwing nandoon ako. So binuksan na nga namin yung freezer door, nilagay at tinulak yung katawan paloob. Pagkatapos sinara ito. Nagsimula na rin kaming i-fill out yung paperworks. Habang nagsusulat, nagkatinginan na lang kami ng coworker ko sa isa't isa. Nanlamig at kinilabutan kasi ako. Nakarinig ako ng parang may umiiyak at humihingi ng tulong. Tinanong ko yung kasama ko kung narinig din ba niya. Ang sabi niya oo raw. Di pa kami sigurado kung saan nanggagaling yung ingay na yon nung una. Pero nagpatuloy yung pag-iyak at paghingi ng tulong at napagtanto naming nanggagaling siya sa loob ng freezer box. Kahit takot na, binuksan pa rin namin yung freezer. Tapos biglang huminto yung pag-iyak.
Dali-dali kaming lumabas ng morgue at umakyat dahil sa kilabot. Kinuwento ko yung nangyari sa friend kong nurse sa floor namin. Ang sabi niya, may na-experience rin siyang katulad ng sakin pag mag-isa siyang pumupunta ng morgue. Yung umiiyak at humihingi ng tulong na nanggagaling sa freezer box. Mas matapang pa nga siya dahil mag-isa lang siya nun, samantalang ako may kasama na pero takot pa rin. May tradisyon pala kami sa floor namin na sa tuwing may namamatay, binubuksan namin yung bintana para makalaya yung kaluluwa at hindi matrap at gumala-gala sa loob ng ospital. Naisip ko nga na baka may natrap na kaluluwa at hindi matahimik doon sa morgue. May isang gabi naman, shift ko nun. May kailangang ibabang pasyente na kamamatay lang sa morgue. Pagbaba namin sa basement ng kasama ko, tumigil kami sa may hallway kasi bigla daw sumakit yung tiyan niya. So dali-dali siyang pumunta ng CR. Ilang minuto na ang nakalipas pero hindi pa siya natatapos. Kaya naman iniwan ko saglit yung pasyente sa gilid ng hallway at pinuntahan yung kasama ko sa CR. Tinatawag ko siya pero walang sumasagot. Chinek ko yung mga stalls pero lahat pala unoccupied, so walang tao. Nagtaka na ako kaya tinext ko siya kung nasan na siya. Binalikan ko yung binaba naming pasyente sa may hallway. Pagtingin ko, imbis na naataip ng kumot hanggang ulo, nasa gitnang bahagi ng katawan ng bangkay sa may bandang tiyan yung kumot. Kinilabutan ako. Chinek ko pa yung basement hallway papunta sa morgue pero ako lang ang buhay dun. Pagkatapos nun, nakareceive ako ng text mula sa kasama ko. Ang sabi niya, nasa cancer floor pa raw siya at sabay sana kaming ibababa yung kamamatay pa lang doon sa morgue. Kaso nakita niya na nauna na raw ako. Hindi ako makapaniwala nun dahil magkasabay kaming bumaba at nag-usap pa nga kami bago siya nag-CR. Inisip ko na baka gino-joke time niya lang ako. Pero naisip ko rin na hindi ko siya nakitang lumabas ng CR o may pumasok ng elevator. Binaba niya ako sa basement at kunento ko sa kanya yung nangyari. First time yun na magkaroon siya ng doppelganger. Dahil sa takot, dali-dali naming pinasok yung bangkay sa morgue at freezer at ginawa ang paperworks bago umakyat ng floor. Pero misteryo pa rin sa akin kung paanong bumaba yung kumot ng patay na pasyente hanggang sa tiyan nito. Hindi naman mahangin doon sa basement hallway. O kaya dapat may ibang magbaba noon. Dahil sa mga pagpaparamdam, never na akong pumunta ng mag-isa sa morgue at sa basement. Salamat sir sa pagbabasa ng aking maikling kwento. Hello po sa lahat. Ako si Leia, isang simpleng may bahay na nakatira sa Bacolod. Mahilig din ako makinig ng mga horror stories. Gusto ko lang pong ibahagi sa inyo ang naging karanasan ko taong 2023. Nangyari ito doon mismo sa morgue ng isang punerarya dito sa Bacolod. Hindi ko alam kung pwedeng banggitin ang pangalan ng mismong punerarya, pero located siya sa may Lacson Street, Bacolod City. May 2023 noon, nang unexpected, namatay ang pinsan ko dahil sa komplikasyon sa kalusugan. Nung taon na yon ay wala na gaanong kaso ng COVID-19 sa bansa, kaya halos hindi kami maapaniwala nang ipaalam sa amin ng ospital na dahil sa COVID-19 ang pagkamatay ng pinsan ko. Dahil doon ay wala kaming nagawa kundi ang magdesisyong ipakremate na lang ang bangkay ng pinsan ko para kahit papaano ay maiuwi pa namin ito sa kanilang bahay at mapaglamayan ng maayos. Noong araw na kukunin na namin yung abo ng pinsan ko sa punerarya, ay ang napagkasunduan naming magpipinsan na dumaan muna ako sa bilihan ng bulaklak at doon na lang kami magkita-kita sa punerarya.
Dahil nga dumaan ako sa bilihan ng bulaklak, ay nahuli ako ng dating doon sa punerarya. Pagkadating ko ay sa old building pala ako binaba ng sinakyan kong taxi, kaya wala na akong nagawa kundi maglakad papunta sa new building ng punerarya kung saan naroon pa yung iba kong mga pinsan na naghihintay sa akin. Nakuha na ro kasi nila yung abo ng kanilang kapatid. Kahit papaano, maganda pa naman yung itsura ng old building. Pero dahil matatakotin, ay natakot pa rin akong pumasok. Kaya minabuti kong magtanong sa isang staff na nakita kong nakatayo sa pinto. Tinuro naman sa akin ng lalaki ang daan patungo sa new building. Pero nakiusap akong ihatid niya ako. Hindi raw niya magawa dahil may importante daw siyang gagawin sa loob ng opisina. Wala akong nagawa nun kundi ang maglakad na mag-isa sa isang hallway na tinuro niya sa akin. Habang naglalakad ay medyo kinabahan pa nga ako dahil creepy para sa akin ang itsura ng lugar. Hindi rin ganun kaliwanag ang mga ilaw sa paligid kaya tahimik akong nagdadasal noon sa isip. Mahaba ang hallway ng punerarya kaya pairamdam ko ilang minuto na akong naglalakad at nagpapalinga-linga sa bawat pinto at kanto na madaraanan ko. Nang maarating ako sa huling kanto na lilikuan ko, nakalimutan ko kung saan direksyon na ako. Dahil wala akong makitang mga staff doon para mapagtanungan, ay nanghula na lang ako. Lumiko ako sa may kaliwang bahagi ng hallway at doon ay sumalubong sa akin ang makipot na daan na medyo may kadiliman dahil iilang ilaw lang ang naka-on noon. Dumiretso lang ako ng lakad sa pag-asang makikita ko ang sinasabi sa akin ng staff na pinto na lalabasan ko para maarating sa waiting area ng new building. Dahil wala naman din nakasabit na kahit anong signage man lang doon sa lugar. Sa pinakadulo ng makipot na hallway ay may nakita akong pinto, kaya naisip ko na baka yun yung pintong sinabi sa akin ng lalaki. Nang marating ko yon, tiningnan ko munang maigi. Nagtaka ako dahil parang hindi naman yon ang waiting area. Nakakrystallize ang pinto na blurred. Wala din itong nakapaskil na sign para malaman kung yun na talaga yung pinto para sa waiting area. Dahil wala naman ako ibang mapagtatanungan doon, ay tinulak ko na lang pabukas yung pinto. Laking pasalamat ko na hindi yun nakalak. Pero laking gulat ko rin nang tumambat sa harap ko ang ilang mga bangkay na natatakpan ng puting kumot. Ramdam ko agad ang lamig sa buong paligid dahil sa aircon. Bumilis ang tibok ng puso ko dahil sa isiping nasa morgue ako napunta. Medyo hindi ako nakagalaw sa kinatatayuan dahil sa isiping yon. Mas lalong nadagdagan yung takot ko nang mahagip ang mga mata ko yung binti ng isang bangkay na nakalabas sa kumot. Ang sabi ko nga, matatakotin talaga ako. Walang boses na lumabas mula sa lalamunan ko kahit anong pilit kong sumigaw. Ang nagpakilabot pa sa akin ay nang makita kong gumalaw ang paa ng bangkay na nakalabas mula sa kumot. Lalo akong nanigas sa kinatatayuan dahil sa nakitang pag-usog ng paa ng bangkay na yon. Gusto ko mang isipin na namamalikmata lang ako pero di ko magawa dahil totoong nakita ko yung pag-usog ng paa ng bangkay na nakahiga. Sigurado ako sa nakita ko. Halos mapatalon ako sa gulat nang biglang nagaring yung dala kong phone. Doon lang ako nakakilos ng maayos at dali-daling lumabas ng morgue na yon. Hindi ko na naalala kung naisarado ko ba yung pinto dahil ang laman lang ng utak ko ay makaalis ng lugar na yon. Tatakbo kong tinahak pabalik ang hallway na dinaanan ko. Hanggang sa nakita ko ang pinto para sa waiting area. Pagbukas ko, medyo mangyak-yak ako sa tuwa nang makita ang mga pinsan ko na naghihintay sa akin. Nag-alala naman sila at nagtanong sa akin kung anong nangyari. Pati yung staff ng punerarya ay nagtanong na rin. Kinuwento ko yung na-experience ko, lalo doon sa gumalaw na bangkay habang nanginginig at takot pa rin. Agad naman pinuntahan ng staff yung morgue at sinigurong naasarado yon. Ilang sandali pa ay nakita ko yung lalaking staff na nagbigay sa akin ng direksyon. Humingi siya ng tawad sa akin dahil kung sinamahan lang daw niya ako ay hindi sa akin mangyayari yon. Hindi ko rin naman sinisisi kuyang staff dahil maayos naman niyang tinuro sa akin ang direksyon. Sadyang makakalimutin lang talaga ako kaya napunta ako sa morgue. Dagdag pa,
Nireview din ng staff ang CCTV sa loob ng morgue para matingnan at masiguro kung totoo nga yung sinabi ko. Pero wala naman daw silang nakitang paggalaw mula sa isa sa mga bangkay na naroon. Pero ako, alam ko yung nakita ko noong mga oras na yon. Parang hindi talaga ako namamalikmata nang makita kong gumalaw yung paa ng bangkay sa loob ng morgue. Nagpasalamat naman ako na hindi nila binaliwala ang sinabi ko. Humingi pa sila ng pasensya dahil sa hindi pagkabit ng mga signage sa ilang mga silid sa punerarya. May kalakihan kasi yon. Nang tuluyan na akong kumalma, napagdesisyonan na naming magpipinsan na iuwi na sa kanilang bahay ang abo ng kanilang kapatid. Hanggang dito na lang po ang creepy story ko. Marahil sasabihin ng iba na medyo may pagka-OA ako sa reaksyon. Pero kung kayo man ang nasa kalagayan ko at nakaranas ng ganon, tapos patatakutin ka pa, ewan ko na lang talaga. Maraming salamat sir sa oras at pagbabasa ng kwento ko. Magandang araw. Itago nyo na lang ang aking identity. Nagtrabaho ako sa isang malaking government hospital sa Quezon City. Itong experience ko ay nangyari nung kasagsagan ng pandemya noong 2020. Kung natatandaan nyo noong mga panahon na yon, punuan na ang mga ospital at wala nang mapaglagyan sa mga bagong dumarating na pasyente. Yun yung pinaka-stressful year sa lahat, lalo sa aming frontliners. At dahil nga sobrang dami ng pasyente noong mga panahon na yon, marami rin ang mga namatay. Hindi naman equipped ang ospital namin noon ng enough freezers para pansamantalang ilagay ang mga bangkay. Ang capacity noon ng morgue ay para sa 5 pasyente lang. Marami na yung 10 hanggang 20 cadavers na pipikapin na lang. Pre-pandemic po yun. Natambak yung mga bangkay o pwedeng sabihing nakahilera na yung katawan nila sa labas ng morgue at maging sa hallway ng ilang areas ng ospital dahil nga hindi nakasya sa loob. Naging isang malaking morgue ang ospital. May ilang bangkay nga na hindi na na-claim ng mga kamag-anak nila dahil walang pambayad, lalo sa cremation. Dahil nga naipon na sila, nangamoy na nga yung mga bangkay. Sa katunayan, umabot na yung amoy sa ibang areas ng ospital. Kahit nakamask at PPEs kami, naaamoy namin yung sangsang. Maaawa ka na lang talaga sa kalagayan nila. May isang gabi nun, napadaan ako sa hallway malapit sa morgue kung saan may aasikasuhin ako that time. On break ang nagbabantay doon kaya ako lang ang tao sa area. May narinig akong pagsitsit ng ilang ulit. Tiningnan ko yung paligid, pero wala namang ibang taong buhay bukod sa akin. Binaliwala ko na lang yon. Naglakad ako sa hallway kung saan nakahilera sa gilid ang mga bangkay. Habang nilalakad ko ang hallway, narinig ko na naman yung mga sitsit na nanggagaling sa 4 o 5 tao. Doon na ako kinabahan. Minadali ko na lang yung paglalakad at yung gagawin ko para makaalis na. Meron pa, isang beses sa shift ko nun. Kailangan kong daanan yung isang area ng ospital kung saan nakahilera yung ibang mga bangkay. Habang naglalakad, naramdaman kong may humawak sa binti ko kaya napatigil ako. Mabilis lang yun, tapos parang bumitaw na sa pagkakahawak. Dahil sa gulat, tiningnan ko kung may nantitrip ba sa akin. Pero malayo yung mga nurses at staff sa pwesto ko. At ang mga katabi ko lang ay yung mga nakahiga at nakabalot na mga bangkay. Nakakarinig din ako noon ng mga pag-iyak at wari may hinang pagmamakaawa na tulungan sila dahil nahihirapan daw silang makahinga. Nagmumula yon sa hallway ng mga patay papuntang morgue. Isang araw naman, nung nasa area ako, napansin ko yung ilang mga bangkay na parang humihinga.
Nagtataas baba kasi yung pinagbalutan sa kanila sa may bandang dibdib nila. Hindi ko alam kung namamalikmata lang ako dahil sa stress, antok at pagod. Tapos nakasuot pa ng PPEs at ilang protective gear. Halos hindi ako mapakalinon dahil bukod sa pandemya, sumasagi pa yung mga pagpaparamdam ng mga namatay. Di rin ako halos makatulog ng maayos noon. Hindi lang ako nakaranas sa mga kababalaghan sa ospital na yon noong 2020. Pati yung ibang mga kasamahan kong staff na nag-work doon. Base sa kanilang mga kwento, naririnig din nila yung mga pagsitsit, pati yung mga paghawak, pagkalabit, pag-iyak at paghingi ng tulong habang naglalakad sa umaalingasaw na hallways kung nasaan ang mga cadavers. Sa ngayon po, humupa na ang sitwasyon at bumaba na ang cases at body counts sa morgue. Hindi na rin po ako nag-work doon sa government hospital sa Quezon City. Pero base sa mga kaibigan kong nagtatrabaho doon, kahit wala na nga yung mga bangkay sa hallways, nananatili pa rin ang sangkaterbang pagpaparamdam ng mga yumao roon.